good morning, good morning. It's Monday morning na naman po at salamat sa Panginoon. Minsan pa, tayo po ay mayroong mabuting pagkakataon para tayo po ay magkasama-sama ngayong araw na ito. Dito po sa ating programa Good Morning Kuya. At start your day right, start your week right. Tayo po ay magtagubilin, manalangin at upang tayo ay makahingi ng gabay sa atin pong mga paggawa. Live po tayo napapanood ngayon dito po sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At sa lahat ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang panig ng daigdig, good morning! It's time to rise and shine. Ngayong araw po ay makakasama natin ang ilan sa ating mga kapatid sa MCGI, sa Members Church of God International Commonwealth Quezon City Chapter upang tayo po ay tulong-tulong pa rin na umabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. At naroon po ang ating representative sa Commonwealth Quezon City, si Brother Jesse Malana. Brother Jesse, good morning sa inyo dyan. Rise and shine. Rise and shine, Kuya! Mula po dito sa Barangay Matandang Balara, Commonwealth, Quezon City. Kasama po natin ang mga kapatid sa MCGI Commonwealth Chapter para sa pagkakawang gawa sa araw na ito. Maraming salamat po sa Diyos sa mabuting pagkakataon. Back to you, Kuya! Maraming salamat, Brother Jesse Malana, at sa inyo pong lahat na ating pong mga kapatid sa MCGI dyan sa Commonwealth Quezon City. Salamat po sa patuloy na pakikipagkaisa na tayo po ay maging maliit na kasangkapan. Ang kabutihan ng Diyos ay makarating sa ating mga kapwa-tao. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid, at babalikan ko po kayo mamaya para alamin natin sino naman sa atin pong mga kapwa-tao ang atin naman pong tutulungan at sama-samang aabutin dyan sa lugar ng Commonwealth sa Quezon City. Samantala sa mga naghahanda po ng kanilang mga ibig na lutuin, isang lutuin naman po ang atin pong ipagkakaloob sa inyo. Ang tawag nila ay garlic buttered shrimp. Paano ito inihahanda? Panoorin nyo dito po sa ating Cook It Right. Good morning, Kuya! Rise and shine, mga kasambahay! Ang lulutuin natin ngayon ay quick and easy dish. Parang ako, pagdating sa math, mabilis ako. Subukan niya natin, Uncle. 247,000 times 64 divided by 256. 8,000. Mali! But quick. Pero ang lulutuin natin ngayon, quick pero tamang paraan. Wow! Ano ba yan, Uncle? Ang lulutuin natin ngayon ay garlic buttered shrimp. Wow! Ang sarap naman yan! Tama! Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: 500 grams of shrimp, 1 1/3 cup lime soda, 4 tablespoon butter, 1 whole garlic minced, 1 teaspoon paprika, 1 tablespoon tomato paste, 2 tablespoons oyster sauce, salt and pepper to taste. Oyster sauce and stir until well combined. Timplahan ng salt and pepper at hayaan ang sauce
hanggang sa mag-reduce at mag-slightly thickened ito. Kapag ready na ang sauce, ay ilagay lang ulit ang nagisa nating shrimp at lagyan ng 1 tablespoon of butter. Haluing mabuti for 1 minute, siguraduhin makoat ng maayos ng sauce ang ating shrimp, then serve. Ayan, luto na yung ating garlic buttered shrimp. Mga kasambahay, alam nyo ba that shrimp's heart is located in their head? In their heads? Yes. Akala ko nasa hips. Kasi ang Tagalog ng shrimp ay hipon. Kaya... Tara! Kain tayo! At huwag kalimutan, bago kumain, manalangin. Ang sarap! Kamakailan po ay tinamaan ng 6.9 magnitude earthquake ang dako po ng Mindanao at marami pong mga establishments ang nasira doon. Ang dahilan ng paglindol ay isa pa rin po sa mga tinitignan noon pa at pinag-aaralan at alam ninyo, yan ang isa sa mga hindi basta masasabing maipipredict kung kailan ba tatama ang lindol. Kagaya ng kung papaano po namang nababasa yung lagay ng panahon at yung mga pumapasok na bagyo. Pero bakit kaya lumilindol at mayroon bang paraan na ito ay malaman natin ng mas maaga? Panoorin po ninyo dito sa ating Wonders of Creation. Ilan sa mga kalamidad na nararanasan nating mga tao katulad ng bagyo, La Niña o El Niño ay nabibigyan pa tayo ng panahon para makapaghanda sapagkat provided na ng modern technology ang mga impormasyon hinggil sa mga ito. Ngunit may isang kalamidad that will always catch us by surprise. Earthquakes. Nangyayari ang lindol dahil sa paggalaw ng fault sa ibabaw na bahagi ng mundo o mga crust nito. At nagkakaroon ito ng energy na lumalabas galing sa ilalim kaya sumasanga ito sa lahat ng direksyon. Kaya may mga lugar na mahina lang ang lindol at meron din namang malakas ang pagyanig. Experts have given so much time getting information tungkol sa lindol. They have even concluded some positive effects ng lindol sa tao tulad ng nare-regulate nito ang temperature ng mundo, it enriches soils, nakakalikha ng mga bundok, it makes easy the extraction of natural resources from the earth, at nagbibigay sa atin ng ideya kung ano ang nangyayari sa ilalim ng mundo. Ngunit, kahit sa mga makabagong teknolohiya at advanced science at halos lahat ay napag-aralan na, nakakapagtaka na hanggang ngayon hindi pa rin natutukoy kung kailan at kung saan tatama ang susunod na lindol pati kung gaano kalakas ito. Ngunit, baka ito isang kaalamang hindi natin dapat malaman. The Bible offers a different perspective about earthquakes. Alam niyo ba na may ibang kahulugan ang lindol sa Biblia? Isa na rito ay ang pagpapakita ng galit ng Diyos na mababasa sa Job 9:5 hanggang 6. Na siyang naglilipat ng mga bundok at hindi nila nalalaman pagka nililiglig niya sa kanyang pagkagalit. Na siyang umuuga ng lupa sa kanyang kinaroroonan at ang mga haligi nito ay mga nayayanig. Dito nakikita natin ang ibang aspeto ng paggawa ng dakilang manlalala. That despite the disastrous outcome of earthquakes and scientists seeing positive effects from them, na ipakikilala niya sa atin ang kanyang sarili at ang hangganan ng ating kaalaman. May mga gawa siyang nagpapamangha sa atin pag natutuklasan natin, ngunit may mga gawa din siyang sumasaway at nagpapaalaala sa kanyang hindi malirip na karunungan sa pamamagitan ng kanyang wonders of creation.
Kung ang pag-uusap naman po ay mga tiisin sa buhay, alam ko na maaaring marami kayo pong ma-share tungkol dito, no, na inyong tinitiis. Pero bakit kaya mahalaga ang pagtitiis? At kung tayo ay magtitiis, anong pagtitiis ba ang dapat nating magawa at anong maganda nating gawin pamamaraan? Panoorin po ninyo sa ating Now You Know. Hirap na ako. Ang dami ko nang tinitiis sa'yo. Madami talaga tayong tiisin sa buhay. Pero ano nga ba ang benepisyo ng pagtitiis? Isa sa benepisyo ng pagtitiis ay ang empathy. Ang empathy ay pag-unawa sa damdamin ng ibang tao. Kapag ang isang tao ay may pagtitiis, nagkakaroon siya ng empathy, kaya mas nauunawaan niya ang sitwasyon ng iba at mas nakakapagbigay siya ng pagpapahalaga sa damdamin ng ibang tao. Bukod dito, nakatutulong din ang pagtitiis para magkaroon ng self-efficacy ang isang tao. Ito ay ang pagtitiwala na malalampasan ang anumang hamon ng buhay. Sa pamamagitan ng pagtitiis, natututo ang isang tao na magkaroon ng kumpiyansa na malalampasan ang mga hadlang o hirap na nararanasan. Dagdag pa rito, ang pagtitiis ay nagtuturo na makita ng tao ang isang bagay sa mas malawak at positibong perspektibo. Kapag may pagtitiis, ang isang individual ay nagbubukas ng kaisipan na makita ang isang sitwasyon sa positibong paraan. Kapag tayo ay nagtitiis, nagbibigay ito ng puwang sa ating pag-iisip upang mas masuri ang sitwasyon ng mahinahon. Nakatutulong ito sa atin na tumingin sa isang mas malawak na pananaw at makita ang isang bagay bilang challenge sa ating buhay at hindi isang pasanin. Kung titingnan natin ito bilang challenge, tayo ay hindi mawawala ng pag-asa. Sa halip ay magiging focus tayo kung paano natin masusolusyonan ang isang problema. Ito ay ilan lamang sa benepisyo ng pagtitiis. Palaging tandaan na ano man ang ating nararanasan sa buhay, palagi tayong magtagubilin sa Diyos na nakakaalam ng ating kakayahan. Now you know! Hindi po natin maiiwasan ang pagtanda kung hindi naman tayo mamamatay ng bata. At isa po sa mga tumatanda na ay ang ating mga magulang. Tayo mga magulang na rin, ano? Mga lolo na rin tayo at nakikita na rin natin kung papaano ang kaibahan ng tayo ay bata pa, ngayon tayo po ay matanda na. Pero ano ba ang mga paraan para yun namang ating mga magulang na mga tumatanda na ay atin namang mapagpakitaan ng higit na paglingap? Panoorin po ninyo sa ating You Can Do It. Mga kasangbahay, ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang, mga batang paslit pa tayo. Pero ngayon, mga full-grown adults na ang karamihan sa atin. Malamang ay marami na tayong pinagkakaabalahan sa buhay ngayon. Pagtatrabaho, pag-aasikaso sa sariling pamilya, at iba pang mga bagay. Pero, napagtutuunan din ba natin ng pansin na ang ating mga magulang ay tumatanda na rin? Sila na dati ay nag-aalaga sa atin, ngayon ay pahina na at sila namang nangangailangan ng pagkalinga. Ano-ano nga ba ang mga paraan upang malingap natin ang ating mga magulang sa kanilang pagtanda? Maging mabait at maunawain sa kanila. Kung paanong inunawa at inintindi tayo ng ating mga magulang noong tayo'y bata pa, ibalik din naman natin ito sa kanila. Ang simple acts of kindness, gaya ng pagtulong sa kanila at pakikinig sa kanilang saloobin, ay malaking bagay na para sa kanila. Maging mapang-unawa kung sa kanilang katandaan ay may kakulitan at nagiging makakalimutin na.
magkaroon ng constant communication sa kanila. Kung minsan ay nahihiya ang ating mga magulang na tayo'y i-contact dahil sa palagay nilang busy tayo sa iba't ibang mga gawain. Kaya, tayo na mismo ang magkusang makipag-communicate sa kanila. Bisitahin sila regularly man o from time to time, at kung malayo naman ay pwede rin namang tawagan o i-video call sila para hindi nila maramdamang sila'y nag-iisa. Gawin natin silang bahagi ng iba't ibang mga bagay sa ating buhay. Isama natin sila sa family gatherings, sa mga gala o travel, o di kaya'y sa school events ng kanilang mga apo. Siguradong makapagpapasaya sa kanila kapag naramdaman nilang sila'y bahagi pa rin ng pamilya sa kabila ng kanilang katandaan. Hindi masamang humingi ng kanilang payo at saloobin. Mas higit ang experiences ng ating mga magulang kaysa sa atin. Kaya kung maharap sa mahihirap na decision making sa buhay, bakit di subukang humingi ng advice sa kanila? Maa-appreciate pa nila na pinahahalagahan natin ang kanilang mga advice. At pahalagahan din natin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dinggin mo ang iyong ama na naging anak ka, at huwag mong hamakin ang iyong ina kung siya'y tumanda. At upang yumaong mabuti at mabuhay na malaon sa lupa, igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako. You can do it! Balikan na po natin sa pagkakataong ito ang ating mga kapatid sa Members Church of God International o MCGI dyan sa dako po ng Commonwealth, Quezon City. At ating alamin sino sa ating mga kababayan ang atin po namang sama-samang tutulungan kasama po ng MCGI. Muli, naroon po ang ating mga kapatid at si Sister Princess Kagomok. Sister Princess, good morning sa inyo once again dyan sa Commonwealth, Quezon City. Rise and shine! Rise and shine po, Kuya, at sa lahat ng ating mga kasambahay. Nandito po tayo ngayon sa Barangay Matandang Balara, Commonwealth, Quezon City upang magbigay ng lingap sa ating mga kapwa-tao at sa partikular na beneficiary na napili natin sa araw na ito. Ang samahan na ito, Kuya, ay ang person with disability at ang mga guardian ng mga person with disability dito sa Barangay Matandang Balara, Commonwealth, Quezon City. Ngayong umaga po ay makakasama natin ng live si Ma'am Cherry Corpus, ang kanilang focal person. Good morning po, Ma'am. Good morning po, Ma'am Chris. Mabuti naman po, Ma'am, dahil sa ngayon po abot na pasasalamat ko sa Panginoon at ganoon na rin po sa MCGI Curse, MCGI Shine, to God be glory, at kami po ay mapagbigyan sa aking kahilingan po na mabigyan niyo po ng biyaya ang aming PWD person with disability. Sa pamamagitan po nito ay sila po ay atin napasaya. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ma'am Cherry, hingi lang po kami ng konting history background po sa inyong samahan. Kailan po ito nagsimula at na-establish po? Nagsimula po ang PWD dito sa Matandang Balara po sa 2012 po, Ma'am. Meron po kami miyembro na 1,600. Sa kalukuyan po ngayon po ay meron po kayong 400. May active din po kami na nasa 300 plus po, Ma'am. Ang PWD po ay tinatag po ito ng mga members namin na dati lamang po ay nandun lamang po sila sa gazebo po na nagmi-meeting. Tapos po ang aming kapitan na si Cap Alan Franza ay binigyan po kami ng opisina. Kaya po ang aming organisasyon ay naging matatag dahil po meron na po kaming sariling opisina. At marami rin po, Ma'am, ang barangay po na naitulong sa aming PWD members. Kagaya po may sarili po kaming rehabilitation base. Meron din po kami mga medical mission, kagaya po ng mga libreng gamot, check-up at marami pa pong iba. Meron din po kami, Ma'am, na
livelihood, kagaya po ng sewing, sa pananahi. Meron po kami mga gumagawa po ng candle, perfume at mga kakanin po. At marami pa pong iba. Meron din po kaming inaalok na social welfare assistant po, para po sa PWD na monthly po ay meron silang 500. Para po ito ay sa mga indigent PWD. Yun po ang binaba ng city government upang magkaroon po sila ng pension. At marami pa pong ibang benepisyo ang amin na binibigay sa PWD po dito sa Matandang Balara. Maraming salamat po. Ayun po, since nabanggit nyo na, since 2012 na po pala itong samahan nyo at medyo matagal-tagal na po ito. At maraming mga events na nakakatulong po talaga sa ating mga person with disability. Ano naman po yung mga problema na kinakaharap po ninyo at paano po ninyo ito na solusyonan? Number one po dito, ma'am, kadalasan po minsan kasi naintindihan ko naman po sila na hirap po sila pumunta dahil nga po sila ay person with disability. Kung minsan po, ma'am, ay kami po ay pumupunta sa kanilang bahay upang alamin po ang kanilang problema kung bakit hindi po sila nakakapunta sa programang sa araw na yun na amin na inimbitahan sila. Ngayon po nalalaman po namin ang kanilang mga problema kung bakit hindi po sila nakakapunta. Kapapamagitan po ng aming pagdalo sa kanila, baga po yung solusyon po ang binibigay namin upang po sila ay matulungan. Yun lang po. Maraming salamat. Ayun po. Bali, ma'am, Cherry, maaari mo po ba i-share sa amin kung ano po ang naging request ninyo at kung sakali kung loloobin ng Diyos, ma-grant sa inyo ang request na ito, gaano po kalaking tulong ito sa samahan ninyo? Ito po ang aking request po ay grocery, like po ito, rice and biscuits at iba pa po. Maraming salamat po dahil po natupad ninyo ang aking request. Malaking tulong po ito ang ibibigay po nyo sa kanila. Kahit po sa ganito lamang ay mapasaya po natin sila. Kaya po nagpapasalamat po sa Panginoon na sa biyaya na ito po, ma'am, ay mabigyan po natin sila na kahit ganito lamang po. Maraming salamat po. Kuya, sa awa at tulong po ng Diyos, dahil rise and shine tayo, atin ang ipinagkakaloob ang kanilang request na grocery and rice. Lahat dito sa Barangay Matandang Balara, Commonwealth, Quezon City. MCGI cares, MCGI shines, to God be the glory, pag-ibig! Maraming salamat, Sister Princess, at sa inyo pong lahat dyan sa Commonwealth, Quezon City, sa ating pong mga kapatid sa MCGI. Salamat sa patuloy na pakikipagkaisa. Muli po ay dalangin natin ang lahat ng mabuti para sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon at tuloy-tuloy lamang po tayo ng ating namang sama-samang mga pagtutulong-tulong upang tayo po ay makaabot sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Regardless kung ano man po ang inyo pong religious affiliation, ang inyong political affiliation, lahi, wika, kung kami po sa MCGI ay mayroong munting magagawa upang kayo po ay matulungan, pagdamutan nyo po ang aming makakayanan. Kasabay po niyan, umiikot yung atin pong tatlong mobile dental and optical clinic. Ito po'y open naman para sa lahat. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, meron po tayong tatlong mobile dental and optical clinic na maaari po ninyong konsultahan at makapagpa-check up kayo dyan, makapagpabunot ng ngipin. Meron din po tayong binibigay na mga salamin para doon sa mga nangangailangan, ma-check ang inyo pong mga mata. Ito po hindi lamang sa ating mga kapatid sa MCGI, kung hindi pati na rin po doon sa ating mga kapwa-tao na malapit dyan sa mga lugar kung saan po ito ay pumaparada. Nag-station po yan dyan ng mga ilang araw. Kung marami pong magpapacheck up, ay yan naman po ay patuloy na magsisilbi. Libre po yan na kaloob sa inyo ng MCGI sa lahat po ng ating mga kapatid at ng ating mga kapwa-tao. Ito po ay nakabukas naman para makapaglingkod, makapagbigay ng libreng serbisyo. At doon po sa mga nangangailangan po ng wheelchair, ng tungkod, ng nebulizer, yung pong ating ay pinapamigay na walker, magpadala lamang po kayo ng mensahe dito po sa ating programa
para po naman makakuha tayo ng sapat na impormasyon at makapag-verify at kami po ay makatulong naman sa isang maliit na paraan. Kami na po mismo ang magdi-deliver sa inyo pong mga tahanan right at your doorstep. Kung kami po ay makakuha ng sapat na impormasyon, ay makapagbigay naman sa inyo ng kaunting ayuda sa pamamagitan po ng wheelchair, ng nebulizer, nito pong walker at ng mga tungkod para sa ating mga kapwa-taong wala talagang mga pambili. Ito po'y para dun sa mga talagang walang-wala, no? Yung mga masasabi nating gustuhin man po nila o kailangan man talaga nila, hindi po nila talaga ma-afford. Kaya po ito naman ay bilang ayuda pa rin kasama po ang MCGI para kayo naman po ay ating matulungan, ano, para dun sa mga talagang walang kakayanan na makabili ng wheelchair pero kailangan talaga nila. Walang kakayanan na makabili ng nebulizer. Alam niyo po kasi lalo na sa mga panahong nagpapalit-palit ang klima, ano? Marami pong inaatake ng asthma. At hindi lang basta kasi po ang asthma ay masasabi natin na simple lamang, ano, meron talagang nagdudulot na rin ng kamatayan dahil dun sa mga sobrang atake. Kaya yan naman po ay ating sama-sama namang binibigay na ayuda din doon po sa mga nabe-verify natin, nakakapagpadala po sa atin ng kanilang mga mensahe at nakukuha natin ang sapat na impormasyon. Makita natin ito po ay talagang kailangan nila at wala talaga silang kakayahan. Yan naman po ay ating patuloy na ipinaglilingkod din sa ating mga kapwa-tao. At sa atin pong iba-iba pang mga serbisyo, mayroon po tayo every Friday. This coming Friday, ano, meron naman tayo ulit. Ito po'y regular na dyan sa atin pong number 141 E. Rodriguez Avenue sa ating transient home dyan sa Marikina City. Ang registration po dyan ay 5 in the morning hanggang 9 in the morning at ito po ay ang ating medical mission na isinasagawa kasama po ang MCGI. Libre po yan. Open po yan para sa lahat. Ano? Kung kayo po ay within the area dyan sa may lugar po ng ating transient home sa Marikina City, number 141 E. Rodriguez Avenue, ay meron naman po tayong sinasagawa dyan na medical mission para po sa ating mga kapwa-tao. Every Friday po yan. Ayan, nandyan po sa lugar po na yan. May mga kasama tayong mga doctors at meron na din pong nandyan yung pediatrics, optical, meron na din po tayong mga general consultation, meron na din yan sa ngipin, ano, may OBGYN na din po dyan, ENT, at meron din po tayong iba-iba pang mga serbisyo na maaari pong may pagkaloob ng libre para po sa ating mga kapwa-tao. Sa pagkakataong ito, atin naman tunghayan ang kwento ng kasipagan ng isang dating overseas Filipino worker na nagsikap sa ibang bansa para makapag-ipon ng puhunan. At ngayon, meron na siyang sarili niyang laundry shop dito sa Pilipinas. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Sok Garamonte, 42 years old, nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Graduate po ako sa TUP, Technological University of the Philippines. Tapos yung una kong trabaho sa Philippine Aluminum Wheels, yung machine operator ako doon. Naging jeepney driver ako. Umabot din ako ng 2 years. Kaso nagkaroon ako ng ubo na hindi nawawala. So, umabot siya ng 2 buwan. Pa-check up ako ngayon. Allergy pala ako sa mga sa usok. Yun, ang sabi ng kapatid ko, pumunta ka na lang dito sa Dubai. Nakakuha naman ako ng trabaho. Sa una nag-adjust kasi syempre hindi naman ako masyadong nagsasalita ng English eh. Yun lang talaga yung number 1 problema ko doon. So, total nun 5 years akong nag-abroad eh. Yung huling trabaho ko, medyo nagkaroon siya ng problema. Yung company, parang hindi siya nakakuha ng working permit. Tumagal siya ng 6 na buwan na walang visa. So, nag-decision na lang ako na umuwi rito sa Pilipinas. Nag-loan kami ng sasakyan pang Grab. June 2019, nang bumiyahe ako. Maganda yung biyahe ng Grab eh. Kaso,
Nung next year, 2020, nabago kasi dahil sa pandemic. Nahinto siya. Kasi syempre hulugan yung sasakyan. Kasi lockdown nun eh. Wala talaga siyang biyahe. So, ibig sabihin, nagbabayad kami monthly. Kaya, nagdesisyon kami na ibenta na lang yung sasakyan. Tapos, sabi ng kapatid ko, focus ka na lang sa laundry shop. Kasi sa kanila yung laundry shop eh. Kaya, nung unang taon, nagbantay ako ng laundry shop. Di ba pandemic siya? Sarado din siya. Meron ako nakausap na kaibigan na bakit hindi mo ilipat sa bahay niyo na lang yung laundry shop. At least doon walang upa. Kaya yun, nagdesisyon kami na ilipat dito yung laundry shop dito sa bahay namin. Ang ginawa ko, nag-leaflets ako sa subdivision. Siguro 3 subdivision yun. After 1 month, yung mga binigyan ko ng may nag-response. Siguro mga 20 mahigit na katao yun. Nagpalabas sila. Kasi iniisip ko yung customer, wag magreklamo. Ako'y talaga nahihirapan kasi pag nakita ko talaga yung damit madumi, hindi ko lang siya sinasalang sa machine. Talagang kinukusot ko siya. Kaya nung una, matagal, ba sa isang tao pa lang. Siyempre ayokong mareklamo. Ayokong makakatanggap ng reklamo. Ginagawa ko, kinukusot ko talaga siya. So, yun yung maging magandang resulta na nangyari. Kasi nakikita nila yung mga kwelyo, malinis. Hanggang sa, yun, nagtuloy-tuloy siya. Pati yung mga kapitbahay namin dito, mga ilang barangay, Santo Cristo, Santo Niño, Uno, San Dionisio. Yung nalaman nilang may laundry shop dito, dito na rin sila nagpapalaba. Ang ginawa ko, sinolo ko. Yung sa tingin ko kaya ko naman, hindi ako kumuha ng tao. Pick up, deliver ako gumagawa. Tapos ako rin yung nagsasalang, nag-ooperate sa laundry shop. Ganun ang ginawa ko. Okay naman, nakasurvive naman kahit ganun. So kapag talagang sobrang dami ng pasok ng laundry, doon ako kumukuha ng tao na magtutupi. Sa isang buwan, kasi syempre hindi pare-pareho, di ba? Ang malakas talaga na time na laundry, yung bagyo, yung tag-ulan. Yun talaga. Umabot ako doon sa isang buwan, yung sales ko, umabot siya ng 86,000. Hanggang sa nasanay na lang ako, na napapansin ko parang madali na lahat. Pag nagsalang, pag nakakita ng konting damit, medyo konting salang na agad. Yung gastusin namin sa araw-araw, nakukuha yan eh. Pambayad sa kuryente. Upa, wala na yan eh. Kuryente, tubig, internet. Yun nakukuha namin sa isang buwan. Tapos medyo may konting sobra na naitatabi kahit papaano. Dahil sa laundry business po, nakapagpundar ako ng e-bike. Yun yung ginagamit ko ng pag-pick up and delivery. Tapos yung kotse, kumuha naman ako ng dahil para pang emergency sa bahay. Para kala mama tsaka kay papa. Tinanggap ko sa sarili ko na yun na talaga yung trabaho ko. Kasi parang, syempre may edad na rin ako eh. Parang, hindi ko naman pwede sabihin no choice. Kumbaga, chance yun eh. Na ito na yung trabaho ko talaga. Kaya, sinubukan ko na. Naisip ko lang, dapat pala dati pag ginawa ko na yan. Kumbaga, nung bata-bata pa ako, pwede naman pala. Kaya lang, hindi pa naman huli kasi ngayon naman okay naman eh. Kaya lang naisip ko lang, dapat pala nung bata-bata pa ako, ginawa ko na yan. Talaga, tiyaga talaga, number 1. Tapos, sipagan lang talaga. Kasi gaya niyan, ako, bigising ko alas 4 para magtrabaho. Para lang yung trabaho mong gagawin, para hindi ka masira sa tao. Kasi pag nasira ka, hindi na babalik mo. Tapos ayusin mo talaga yung trabaho mo. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat nating ginagawa, laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang. Sa ating pong viewpoint, nagtanong tayo tungkol na naman po sa isang issue sa ating mga kababayan. Ito ay para sa kanila, gaano bang katagal dapat para makamove on ang isang tao mula sa isang hiwalayan o yung sabihin na nating break up, no? Ano ba ang kanilang pananaw tungkol dito para maka-move forward ang isang tao na nagdadaan o nagdaan sa ganito pong
pangyayari sa buhay. Pakinggan po natin ang kanilang mga kasagutan at alamin din natin ano naman ba ang maaari nating punto de vistang makuha mula po sa mga salita ng Diyos para tayo ay makarecover sa mga masasakit na maaaring nararanasan natin o pinagdadaanan natin sa ating buhay. Para sa akin po, nakadepende siya dun sa impact ng tao and yung naging significance niya sa buhay mo. Para sa akin, wala namang steps. Parang siguro, tinatry kong i-accept and i-vocalize yung parang process. Parang hindi ko siya tinatago. Para mas madali ko siya ma-accept in the long run. Kung kailangan yung umiyak, iiyak nyo. Kung kailangan yung itawa, itawa nyo. Ang mahalaga lang, yung emosyon nyo is mailabas para mas matanggap nyo yung nangyari. And ayun, parang lahat ng nararamdaman nyo during that time is valid naman. Depende po sa mindset ng isang tao po. Kasi minsan minsan nakukulong sila sa isang tao. Pero pagka yung mindset nila malawak, possible makamove on agad sila. It's actually it depends in situation kasi. It depends on how you break up. It actually depends on sa tinagal yung dalawa. Ganon din magdepende sa pag-move on ng relasyon. Or kung anong dahilan na pag-break up nyo. Sa palagay ko ay 3 years. 3 years po. Kasi dahil sa sobrang bilis ng panahon, sa bilis ng oras, ay kailangan talaga matagal. Kasi para makapag-isip-isip po yung tao na yung mga bagong hiwalay. Malalaman mo lang po na naka-move on ka na kapag wala na yung sakit. Kasi para sa akin, kahit may dumating mang bago, pero nandyan pa rin yung alaala tapos yung kirot, hindi ka pa rin makaka-move on. Kaya malalaman mo lang kung maka-move on ka kapag wala na yung sakit. In my own perspective, siguro pag sincere yung relationship nyo at kahit short span lang yung relationship nyo, pero sincere, I think matagal lang move on. Pero pag kahit matagal na kayo, pero hindi naman sincere, mabilis lang mag-move on. At saka yung closure, I think importante yun. Pag may closure kayo sa isa't isa, I think mabilis mag-move on. Unlike the other, di ba? Pag walang closure kasi, parang hindi na nagpapansinan, mahirap maka-move on, parang ganun. It's a process kasi. Yung pag-move on, hindi natin pwedeng masabi na, hindi, dapat mga 1 taon lang yan, mga 3 years. I think it's on a personal basis eh. Kung paano ka mag-process ng pagkabigo or kung paano ba nawala yung isang relasyon nyo ng dalawang tao. Halimbawa, kung sakaling ikaw bilang isang tao, medyo mahina talaga ang yung puso natin, minsan it will take a lot of years bago makamove on eh. So I think it's a process. Sa panahon ng pagsubok, mahalaga ang tamang pagpapahalaga sa ating kalusugan at emosyonal na kagalingan. Ayon sa World Health Organization, ang regular na ehersisyo at maayos na nutrisyon ay mahalaga sa proseso ng pag-recover mula sa mga pagsubok sa buhay. Ang pagbibigay importansya sa tamang tulog ay may malaking bahagi din sa rehabilitasyon ng ating katawan at isipan. Makatutulong din ang mindfulness at stress management na ayon sa American Psychological Association ay maaaring makatulong sa pag-restore ng mental na kalusugan. Pero ayon sa Biblia, papaano nga ba tayo makaka-recover sa masakit na karanasan sa buhay? Pagka nagkaroon ka ng ganong experience, hindi ka dapat malungkot doon, hindi ka dapat magka-phobia, hindi ka dapat na tumigil, tapos di ka na maka-move on. Parang lang yan, kapatid, sa buhay, sa mundo, pag wala ka kasing kasamang Diyos, you will not have that spirit of discernment. Pero pag may kasama kang Diyos sa buhay, makakaramdam ka ng masama at mabuti. Pakiramdam mo pa lang, guided ka na ng Diyos.
pagka ikaw ay meron kang kaalaman sa aral, hindi ka malululong sa totally ikaw magkaganyan na parang nawalan ka ng pag-asa, di ka makamove on. Kung meron kang experience na nauna, halimbawa, kagaya ngayon, matututo ka na. Hindi ka basta magtitiwalang buong buo, ano? Hindi ka maluloko. Ngayon, kung halimbawa naloko ka, okay yun Parang nauntog ka, hindi ka na uli mauuntog. Pag dumaan ka dun sa kung saan ka nauntog, may precaution ka na. Hindi para mawalan ka ng pag-asa na. Pag na-depress ka, merong pait sa puso mo. Magbubunga yun sa'yo ng sakit. Yung pait sa puso ng tao, nagbubunga ng karamdaman yun. Sa Biblia yun No? Ang masayang puso ay mabuting kagamutan. Basahin natin ang 17:22, kapatid na Daniel. Ang bagbag na diwa ay tumutuyo ng mga buto. Ang bagbag na diwa, tumutuyo ng mga buto. Pag bagbag na bagbag ka, depressed na depressed ka, ang sinabi ng Biblia, tumutuyo ng mga buto. Ang buto ay ugat ng kalusugan. Pag ang buto mo ay natutuyo, ibig sabihin magbubunga yan ng mga sakit na malalala sa buhay mo. Kaya ang Diyos nag-uutos sa ating magpatawad, unang-una para sa ating pakinabang. Pagka nagpapatawad ka, maaliwalas ang kalooban mo, masaya ang puso mo, wala kang aalalahaning mabibigat na karamdamang mapupunta sa'yo. Pero pagka ang puso mo laging may pait, laging merong kung ano-anong mga bagay, ay maaaring magbunga yan sa'yo ng iba-ibang mga sakit, kapatid. May negative effect kasi yung galit, pait, selos, inggit, mga kung ano-anong mga bagay sa buhay. Doon sa 4 ng Efeso 31, basahin natin. Pagkakaalit at kadaldalan at panglilibak ay mga alis nawa sa inyo, pati ng lahat ng masasamang akala. Maalis sa inyo yung panlilibak, mga kagalitan, kapaitan, kadaldalan, pagkakaalit. Kaya yung nakita ko sa buhay ko, yung mga tao may masasamang akala, may mga pait sa puso, may inggit. Hindi titino ang buhay ng mga ganon. Hindi titino yan. Walang pag-asang tumino yung mga yun. Huwag kang paparis dun sa mga taong may pait, may galit, mayroong inggit, yung kadaldalan, panlilibak, mga alis sa inyo, sabi ng salita ng Diyos. At sa atin po namang patuloy na layunin na makahikayat ng paggawa ng kabutihan, makapagpakita ng pag-ibig sa kapwa-tao, at maramdaman natin mismo sa ating mga sarili yung pakiramdam ng tayo ay nakakagawa ng kabutihan sa ating kapwa. Na atin ding masamantala ang bawat pagkakataon na atin pong ma-encounter na makagawa ng mabuti. Sabi nga po dun sa atin pong laging binabanggit sa 3:27 ng Proverbs, huwag mong ikait ang mabuti sa kinauukulan pagka nasa kapangyarihan ng iyong kamay na ito'y gawin. Ito po ang ating layunin na makahikayat sa ating mga kapwa-tao to grab every opportunity na mayroon tayo para gumawa ng mabuti. At maramdaman natin kung ano po ang isang damdaming hindi kayang ipaliwanag basta ng salita kapag tayo ay gumagawa ng mabuti sa kapwa. Panoorin po ninyo ang ating social experiment.
para sa ako dili yun abala ang kuan kini pag tabang sa kapwa kay para sa ako pod kining lami kaysa sa paminaw makatabang gyud kay kami nga pamilya pobre need po may tabang ya maski sa gamay nga rason makatabang po mi sa lain tao ba. Tagag naman ang tay. Tay, papatayin niyo mo tay. Sige na tay. May tutagpapunta tay. Paniod po niyo mo tay. Sakit po, mo nang ma-feel po na si tatay nga. Walay mo tabang sa iya na, mukuhan po na ako. Pinana po mi, kabalo po mi sa iyang bate nga, walay matabang. Ma-feel mo po mo ang presence sa ilang thank you. Ako lang masulti sa tanan nganing. Di lang yun na maulaw mo, tabang, mahadlok. Kay, dili man yun sa usa ka pamaagi nga makatabang is kanang kwarta ra. Maski walay kwarta, makatabang man. Yes, makahimo jud ang pamaraan kung sa pagtabang maski walay kwarta. Achievement mo pagtabang karon kay para makuha jud sa tanan tao nga ang pagtabang ang sakto nga pamaagi para makuha ng sa komunidad na masarap tumulong sa kapwa. Kain na lang muna tayo doon. Kumain ka doon? Kain tayo doon. Samahan ka na lang namin tayo para alalayan ka na sa lakas. Tayo mong kwantay, kwarta tayo. Ilagay mo na lang muna yan sa bulsa mo. Ayun, dila, kaya matawag doon. Sa bulsa mo tayo. Siyempre, tinulungan ko siya kasi malapit kasi yung puso ko sa mga matatanda kasi meron din akong lola at lolo, ganyan. Actually, it is my na talaga, natutulong talaga ako sa mga bata, mga street children, ganyan. Kasi last birthday ko, every birthday talaga ako tumutulong. Nagpapakain ako ng mga mga street dogs, mga street children, o kahit sino-sino binibigyan ko. Wala kang kain kanina tayo. Hindi ka na kain. Sabi pa ni Lord, tulungan mo kung sino yung nangangailangan. Siyempre, na-realize ko na, kung pa may kailangan ako, so mas need pa nila ni, mana akong ma-realize ang bitawan. Magkuhan ka na para sa ikat ka. Tambal para sa hanggang kailan ko kayo dito? Antod buhik ko. Dapat yun, kung maluoy ka, dapat tabangan yun nimo. Yung sa may purpose mong kaluoy, kung di nimo tabangan, di ba? Dapat tabangan yun nimo. Paano na to? Wala na akong makain. Tama lang na tayo. Ito lang pagkain ko. Salamat. Ato yung i-grab ang kanang chance ba nga mutabang ta sa ubang tao. Tabang magyuta kay siyempre tao raman sabta. Nya, lain man pud kay bisag dili nato nakadugo o bisag stranger pa lang na daa. Sa nga nagkuan sila tabang, angay pud silang kuanan tabangan gud kay siyempre tao raman pud. Nya na pud na sila singkasing pud ba. Napud tay kasing-kasing nga maluloy unsab. Salamat. Isod man pod kay sagdan ra na nimo dia nga wala na pod jay kuan ba siguro na pod jay makaon pod ba otong tagaan lang pod ako kwarta nya di alis dag tubig nagit koy nakuha nga lesson yun which is pagkakaroon nga ngato ba ang sitwasyon ba wata kabalo sa ilaha ba kay siyempre kay tao ra pod ba tabaya need gyud nato nga motabang sa si katao nato bisag dili nato kadugo para sila pod ba nga na maka-feel pod sila sa lang kuan ba nga
Ay, napudyapon na mo tabang sa isinganin na lang ko ba. Ay, okay na ka? Ito ka. Ingkod diri. Ingkod bi. Ingkod sa. Dito lang po ako, dito lang. Kira ka? Nakagot ako. Di mo ka kung tanawgot, maluoy ko. Basta yung inana. Nya, tanan ako sa nga murag natukod niyang ulo mo to akong gipalikan na lang. Wala na akong pakialam mo. Kinsa pa na mo lakop sa at least nga makatabang ko sa tao. Ayun na, upang na. Okay naman po sa ako, problema ko, basta at least nga makatabang lang yun ko sa iya, kilisod kayo, gilabyan na sa mga tao. Kita lang mo doon, dili lang ta kinahanglan nga ang para sa iya, nga mga ipagtabang, siyempre mo doon. Kung siya ito lang kita, atong tabangan ng diretso. Dito lang po ako. Ha? Dito lang po. Dito lang po. Maraming salamat sa kabutihan niyo. Pasensya na po kayo. Pasensya po kayo. Gaano kayo importante makatulong? Para sa ako, importante kayo. Gusto lang mo makatabang sa isigataw lang ko para siyempre nagod tayo naluoy, di ba? Wala na akong magmati kung siya ako makuha o benepisyo, basta ako lang ang nakita na ko siya nga matabangan lang ko siya. Paano lang na po kaya? Maraming salamat po ulit. Happy. Gaan sa kong paminaw. Lisod i-explain pero nililipay ko, nakatabang ko si Sikatao. Pasalamat ko sa Ginoo nga nakatabang ko si Sikatao na ko. Kami po ay patuloy na nag-aanyaya sa atin naman pong isinasagawa na mass indoctrination. Nasa ika-6 na araw na po tayo ngayong araw po na ito. At yan po ay 7 p.m. Philippine Standard Time. Ito'y pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Kasama po ang members ng Church of God International o MCGI. Kami patuloy na nag-aanyaya sa inyo na inyo po lamang na pagpaunlakan kami, mapakinggan ang atin namang ibig na maibahagi sa inyo mula po sa mga katwiran sa banal na kasulatan. At ang ating Rise and Shine segment dito po sa Good Morning Kuya ay sumasa inyo naman every 6 in the morning, every Monday. Yan po, every Monday, 6 in the morning po dito sa atin pong Good Morning Kuya program dito sa UNTV at sa iba't iba pa ring mga social media platforms na atin pong ginagamit. Ang serbisyong bayanihan naman po, ating patuloy na public service, paglilingkod pa rin sa ating mga kapwa-tao, Monday to Friday, alas 4 naman po ng hapon. Anumang paraan, maaari po tayo na makatulong sa ating mga kapwa na nangangailangan. Ang MCGI Clinic, yan po ay every Friday. Ulitin namin, 141E Rodriguez Avenue, Marikina City. Ang registration po natin dyan ay 5 in the morning to 9 in the morning. Every Friday po yan sa ating transient home dyan sa Marikina City. At sa pamagitan po niyan, minsan pa, tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Sa isa pang mabuting pagkakataong tayo po ay magkasalo-salo. Mananatili po na sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. Magpapatuloy po in a little while sa iba't iba pa pong mga segments na mayroon tayo. Sa pamamagitan naman po nito ay iiwan namin sa inyo ang awiting nagpapakita ng isang bagay na gagawin natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Sa rendition ng awiting Walang Hanggan Kitang Sasambahin. Narito po si Sister Femalu Habines para sa ating On a Good Note. Maraming salamat po. Good morning sa inyong lahat. Rise and shine. At sa lahat ng atin pong mga suki na taga-subaybay sa iba't ibang panig ng mundo, huwag po kayong makakalimot na mag-tune in sa atin pong mga programs dito po sa UNTV. At sa lahat naman ng ating mga kapatid sa MCGI, ang members ng Church of God International, keep on shining and keep on caring. To God be the glory. Good morning.
magsakit kalooban. Naghahanap ang puso, mga kasagutan, kung bakit madalas na kita'y nasasaktan. Mata'y lumuluha, puso'y nagtaramdam, dahil sa sala ko, ikaw ay nasakatan. Naghahangad sa tuwina, ikaw ay makantukan ng haing pasalamat, papuring walang hanggan. Ingkin mo, aking Ama, ang panalangin. Pagluwalhating handog kay tanggapin. At kung sa paraiso ikaw ay magkapiling, walang hanggan kitang sasambahin. Ngayon ko na uunawaan ang lawak ng iyong pagmamahal. Lahat ng biyaya't kabutihan, ganting pag-ibig ko'y walang hanggan, walang hanggan. Digin mo, aking Ama, ang panalangin. Pagluwalhating handog kay tanggapin. At kung sa paraiso ikaw ay magkapiling, walang hanggan kitang sasambahin. Tingin mo, aking Ama, ang panalangin. Pagluwalhating handog ay tanggapin. At kung sa paraiso ikaw ay magkapiling,